Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito ay ibabahagi ko lamang po kung paano po mag-limit ng each port po ng Microtech. Ibig kong sabihin, paano po mag-bandwidth limit mga kaibigan ng atin pong internet speed sa bawat port po ng atin pong Microtech. So sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lamang at wala pa pong Microtech na gusto pong bumili ay meron pa tayong binebenta sa ngayon, ay bisitahin nyo lamang po ang atin pong Facebook store at nang sa ganun ay ayun, magkakaroon ho kayo ng Microtech para i-testing ho ninyo or di kaya ay gawin din po ninyo, yun pong ating pong tinuturo sa ngayon, ano? So ito mga kaibigan, bago ho tayo magpapatuloy ay gusto ko pong i-shoutout lahat po ng ating mga kaibigan na sumuporta po sa ating pong YouTube channel, na sumali po mismo dito po sa ating pa-shoutout, no? So gusto ko po silang i-shoutout, makikita nyo po ang pangalan nila sa screen. Ito pong mga member natin, Loloy Alvarez Guardo, Ryan Carbonilla, Charlie Espinile, Pogi Problems, Christian Toriguza, Sakiran Sarahan, Sarkastico, Roberto Sibalyos, Gamerzone, Mantik, Brilliant TV, Coach Earl, Antonio Mendoza Jr., DIY Ding Rasel, Mr. Hype, Renato Reyes, Elmer Dayao, Dred Tambayan, Marvin Panizal, Nelmar Canonero, Totong Liarte at saka si Orlando Abarientos. So sila po yung mga kaibigan natin na nagstay po, mga kaibigan, ano? Maraming salamat ho talaga kasi kayo po ay malaking tulong ho talaga sa paglago po ng atin pong YouTube channel. So ngayon mga kaibigan ay simulan na ho natin yun pong atin pong configuration ng atin pong Microtech. So syempre mga kaibigan, meron po tayong Winbox na na-download na, no? Kung wala pa po ay mag-download lamang po kayo. Kung paano po, i-search po ninyo sa Google ninyo at hanapin ninyo ang Winbox. Okay, so yung gamitin natin is wag yung beta stage muna kasi ito yung gagamitin natin yung old version ng Winbox mga kaibigan para hindi po kayo mahirapan. So yung ibang mga Microtech, lalong-lalo na kung old version, wala pong password yan kapag na-reboot ho natin. Unang-una, i-hard reset po ninyo ang Microtech para mawala po yung password or di kaya mag-back to default. So yung old version na Microtech ay pag na-hard reset ho ninyo, ay wala pong password yan. Okay? So, login niya is admin, no password. Pero yung mga bagong Microtech naman, ay kailangan siyang magkaroon ng password. No? Ang password niyan, makikita nyo sa likod po ng hex mismo. Tingnan nyo lang, check nyo kung ano po yon at i-insert ho niyo dito. Itong sa akin ay wala po itong password, kaya click connect ko lang. Ayan, nakita nyo naman, diretso ho tayo. So, kasi maglalagay lamang ho tayo ng mga speed limit dito. Ang kailangan natin una is pupunta lamang tayo sa IP, firewall, tapos dito po sa filter rules, ito. Nakita nyo filter rules, kailangan nating i-delete to. So click lamang po ang minus sign para ma-delete yan, okay. Tapos i-reboot lang natin yung system natin mga kaibigan. Kailangan nating i-reboot to, click yes. Yung pag-reboot, punta ho sa system, tapos scroll down, reboot, i-click lang ang yes. Okay? So, gaya nito na disconnect ko tayo. So, wait lang natin saglit na babalik siya. Okay, so bago po yan babalik mga kaibigan, speed test po muna natin para makita din po ninyo kung ilan pong makukuha natin na internet speed ho dito, no? So, ito. Click natin tong fast.com kung anong speed yung makukuha natin ngayon habang wala pa natin na-config. Yun pong atin pong Microtech. So, ayan. Okay, so nakita po ninyo, umabot po tayo ng 180 Mbps sa ngayon. Ayan, 190. So nakita nyo, abot tayo ng 190, di ba? Kasi hindi pa to na limit. So punta tayo sa ating Winbox again. So pusukin natin. Ito na. So punta tayo sa bridge. Ito yung pinakaunang gawin natin. Bridge tayo. Okay, so bridge. Tapos, click ang plus sign or add tayo. Click plus or add. Limbawa, lagyan natin ng 10 Mbps speed o lagyan natin ng name dyan is 10M. Click apply, then okay lang natin. Add din tayo ng 20 Mbps. So, apply and okay. Add tayo ulit. Lagyan natin ng 30. Lagay ko dito 50 Mbps. Ayan, M. Tapos, lagyan natin ng 100 Mbps para makita din ninyo kung makuha ba natin yung 100 Mbps, no?
Click apply, then okay. So, punta tayo dito sa ports. Yung ating ngayon, port 2 ay may nakalagay dyan na cable papunta sa ating computer. Ang port 1 naman or Ethernet, ito po yung ating pong internet, okay? So, bridge 2, hindi ko muna to yung bridge to. Baka kasi ma-disconnect tayo pero sige lang, okay lang. So, lagay natin itong bridge is, lagay natin 10 Mbps, 10, set natin siya as 10 to. So, magdi-disconnect ho tayo ngayon. Click apply, then okay. Okay, so wait lang natin. Ayan, na-disconnect ho tayo. So, again, kung hindi natin makikita yung kanyang, dito, yung kanyang MAC address is, change natin yung atin pong cable to port 5 or port 4. Port 5 pala. Okay, port 5 kasi na-set natin yung 2. So, yung set natin ngayon is 2, 3, and 4 para hindi tayo ma-disconnect. At iwanan muna natin yung port 5. LAN muna natin yan. Okay, balik po tayo. Ito, balik tayo maibigan sa bridge. Tapos ports tayo. So, yung Ether 3, assign natin sa 20 Mbps. Click apply, then okay. Ether 4 ay ganun din. 250 Mbps. Pero yung Ether 5, wag muna. I-bridge muna natin yan kasi gagamitin pa natin yung port na yan. Okay, so okay na sa bridge. So, punta tayo ngayon sa IP addresses. Ito, IP addresses. Lagay natin dito banda. Ito namang ating bridge ay dito natin ilalagay yan para makita ninyo. Tapos ito naman yung ating IP addresses. Click plus sign or add. So, maglalagay tayo dito ng IP address. 192.168.2/11 .11 pala /24. Tapos, itong ating interface, lagay natin sa 10M. Diyan natin i-assign yan. Click apply, then okay. So, ayan na yun. Wait lang. Ito. So, assign natin yung port 3. 192.168.3.11/24. Tapos, yung kanyang interface dyan is yung nasa na tayo? Sa 20. Ayan. So, click apply, then okay. Again, click add sa address list. Mag-add tayo ulit ng IP address 192.168.4.11/24. Sundan nyo lang kung hindi nyo alam ang maglagay ng IP address ng sarili ninyo. So, assign natin sa 50. Click apply, then okay. So, okay, so lagyan na natin yung yung pang port 5 192.168.5.11/24. Tapos yung interface niya is 100. Click apply, then okay lang natin. So, okay na tayo dyan. Punta naman tayo dito sa IP tapos DHCP server. Eto, dito tayo. So, DHCP server tapos DHCP setup. Diyan natin lagay. DHCP setup. Click. Tapos, dito sa interface, gawin natin sa 10M. Click next, next, next. Next lang yan. Next. Tapos, okay, next all. Ayan. Okay na yan. Next all. So, magdadagdag pa tayo para sa 20, 50, and 100. Click this DHCP setup. Tapos 20M. Next all lang mga kaibigan, no? Next all lang natin yan lahat. Ayan. Okay, so nga pala, meron tayong dito babagawin pala, no? Wait lang, i-X ko lang po. Ayan, balikan natin para makita ninyo. So, mag-add tayo sa atin pong DHCP setup para sa 10 Mbps. Again, 10. So, click next, next, next. Palitan natin dito banda ito. Itong DNS server, 8.8.8.8. Gawin natin Google DNS dyan. 8.8.4.4. So, sundan nyo lang. Click next. Ito, lagyan natin ng 1 day. So, click next again. Then, okay. So, ito para sa 20 Mbps natin. Click lang yung DHCP setup, mga kaibigan, na tapos interface gawin natin 20. Click next. Dito na tayo mag next all. Ayan. So, again, para sa 50 and 100, DHCP setup, 50 Mbps. Click next, 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 and next all lamang po ito, mga kaibigan. Again, para sa last natin, sa 100 Mbps, dyan, lagay natin, click next all. So, ganun pa din yung atin pong gagawin, next all. So, tapos na tayo sa ating DHCP server and address list sa IP address natin. So, ngayon naman is,
pupunta tayo sa IP DNS. IP DNS sa server natin, lagay natin dyan 8.8.8.8. Google DNS din yung lagay natin dyan 8.8.4.4. Tapos click allow remote request, click apply, tapos okay lang natin yan. So okay na po tayo dun. So ngayon ay pupunta tayo dito sa queues. Okay, so dito tayo sa queues, tapos simple queues. I-click ninyo ang simple queues mga kaibigan. Tapos click plus or add po yan. Click add. Tapos punta tayo dito sa general. Sa name naman, lagay natin una dyan yung 10M or 10 Mbps. Okay? So dito naman sa target, dito tayo sa address list. So 10M, double click. Copy natin itong network. I-paste natin dito sa target. Tapos dagdagan natin ng /24. Ayan. Okay, sa max limit naman, lagyan natin yung 10M. Kasi 10 Mbps lamang po yung kukunin natin dyan na port 10M. Okay, so click apply, then okay. Ayan, so meron na tayong 10 Mbps. Ayan, 10. Sa simple queues natin, no? So again, mag-add tayo. Click plus lang. Tapos, yung next ay 20M Mbps. Yung target, ito. Double click lang yung 20M. Kunin natin yung network. Okay, so paste natin sa target. Dagdag natin ng /24. Dito naman sa max limit, lagyan natin ng 20 Mbps or 20M. Ayan, sa kabila din, upload is, download pala, 20M. Click apply, tapos okay. So again, click plus add sign or plus sign. Tapos para sa 50 Mbps, 50M lagay natin. Kunin natin yung network dito. Ayan. Tapos paste natin sa target. Dagdagan natin ng /24 again. At sa max limit naman, lagay natin is 50M. At download niya is 50M. Click apply, then okay. So last natin gagawin yun para sa 100 Mbps. 100M, yung kanyang name. Yung target naman, dito natin kukunin. Sa network, copy paste lang natin. Target, paste natin dyan. Tapos /24. Ang max limit naman is 100M. Since 100 Mbps yung papatagusin natin sa port na to. So 100M, click apply, then okay. So yun po mga kaibigan, no? So ngayon, ilalagay ko siya dun sa port 2 natin para i-test natin yung 10 Mbps. So magdi-disconnect tayo dito. Try natin kung successful po ba tayo sa atin pong ginawang configuration, no? Na lagyan natin yung speed each port kung ilan lang yung gusto natin. So, ngayon, punta tayo sa atin pong muna. Sa network natin. So, kailangan natin tong i-refresh. So, disable lang natin muna. Tapos, enable natin. Para mag-connect ulit. Okay, so ayan. Connected tayo. So, punta tayo sa ating browser at i-speed test natin kung 10 Mbps lang po yung ating makukuha dito. So, ayan mga kaibigan, nakita ho ninyo hanggang 9.7 Mbps. Hindi po yan sasagad sa 10 or lalagpas. Nasa 9.8, nasa 9, minsan 9.5 yung atin pong speed na makukuha dyan. Again, ulitin natin. Ayan, 7, 9. So, sasagad siya ng 10 pero bababa agad yan. Sa ganitong speed limit, normal lamang po na sasagad tayo ng 9.2, 9, or 8. Depende din po yan sa ating internet speed sa ISP natin. So, show more natin para makita natin yung upload. Nakita ho ninyo yung upload, hindi po yan sasagad sa 10. Nasa 9 lang din po yan or 8. Ayan. So, normal lang po yung upload natin, no? Kasi depende din po yan sa ISP natin, mga kaibigan. So, nasa 6.6 yung upload niya. Medyo mahina, no? Dapat pantay din yan, pero okay lang yan. So, at least nakuha natin yung ating download na 9.2 at malapit na po sa 10 Mbps. So, ngayon naman, itry natin yung atin pong 20 Mbps. Nasa port 2 tayo. Nilagay ko sa port 2. So, kailangan ko munang i-refresh to para yun nga, makuha natin yung 20 Mbps na nilagay natin sa port 2. Okay, enable natin. So, ayun, okay na. So, speed test natin kung hanggang 20 ba. Ayan. So, pumalo siya ng 18 Mbps, 19.
At again, hindi po yan sasagad ng 20 Mbps kasi na-limit na po natin siya up to 20 Mbps. Kaya po kayo ay magtatanong, bakit po hindi po talaga perfect na maging 20 Mbps? Talagang ganyan yan, no? Meron talagang adjustment yan sa ating pong internet speed. Okay, nakuha ho ninyo. So ngayon naman, punta tayo sa port 3 para sa ating 50 Mbps. So ito, disconnect yan kasi pinalitan ko or nilagay ko sa port 4, no? Again, disconnect natin yan, disable muna natin, tapos enable para ma-refresh. At ngayon naman ay ito. Okay, so connected tayo. Try natin kung aabot. Click natin yan. Ayan. I mean, 50 pala, no? 50 Mbps. So nakita nyo naman po, hindi po siya sasagad sa 50 pero nakuha natin yung speed na gusto natin. Okay, so ngayon madalian tayo. Ibabalik ko siya sa 5 para iset natin siya sa 100. So as of now, punta muna tayo sa atin pong Microtech para iset na natin siya dito sa ports natin. Ito, port 5. So yung kulang natin dito sa port 5 is assign natin siya sa 100 Mbps, click apply, then okay lang natin. Okay, so magdi-disconnect ko tayo. Okay, disconnect. So i-disable ko muna, tapos enable natin para makuha natin yung limit na nilagay natin sa port 5. Ayan, connected tayo. So, punta lang ako dun sa speed test natin. Okay, speed test natin na. Kung sasagad ba ito ng 90. Wait lang natin. Ayan, 45, 89, 86. So, ayan maibigan, at least pumalo po siya ng 80, 90. So, ngayon nakita nyo na po, 91. So, okay po yung atin pong configuration, no? So, ang configuration na ito ay hindi pa natin nilagyan ng priority gaming. Yun, hindi pa natin nalagyan. So, yun po yung atin pong tutorial sa ngayon. Again, kung gusto nyo pong matuto pa ng iba pang configuration about sa Microtech, ay meron pa po tayong mga video sa atin pong YouTube channel. Huwag nyo lang kaligtaan mga ibigan kung kayo po ay baguhan sa ating YouTube channel na i-like, i-share ang ating video. At ang pinaka-importante sa lahat ay i-click po ninyo ang ating pong notification bell. At nang sa ganun ay magiging aware ho kayo sa mga bagong upload natin na mga tutorials, no? So again and again, magandang araw po sa ating. Yung nga pala, bisitahin nyo po yung ating pong Facebook store and Shopee store. Nakita nyo po sa screen. Meron din po tayong link na nilalagay sa ating pong description or di kaya sa comment section ho natin. So yan po mga ibigan. Again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.